desires. What is our affections and our desires? God wants us our deepest love. Deepest. Yung pinakamalalim. Not just the shallow. Yung as in, pagdating sa love, love covered the multitudes of sin. Sometimes tayo, minsan, grabe yung pagka-judgmental natin. Diba? Ganito din na yan. Ganito. Pero no. Love covered the multitudes. Lalo na sa mag-asawa. Diba? Hindi ko alam kung ano yung baka mamaya magkatabi pa kayo sa sunod na araw, magkaiwalay na sa... diba? Sa mag-boyfriend, sa mag-jowa. The deepest love, not divided loyalty. Dapat loyal kay Lord palagi. Yun ang number one, lalo na sa relationship. Either you're single, you're married, loyal tayo kay Lord. That's our affections. The heart represents our emotions kasi minsan, mahal na mahal ko kasi, ganito, ganyan. Pati yung mundo, minahal mo na rin. Grabe yung, mas inuuna mo pa yung mga bagay na hindi dapat. Kaya nung first time, kasi nung nasa Saudi kami, weekly, hindi lang weekly, daily off kami meron. And I was so blessed na 3 yung church na pinagsiserban ko doon. Sa umaga, sa hapon, sa gabi. O, diba? 3. Kasi nasanay ako sa Pilipinas na 3 services. Nang sa Manila ako, 5 services ang inatinan ko from sunrise to sundown. So, yun yung devotion ko kay Lord. Na dapat pag Sunday, wala akong ibang appointment. Doon lang yan. Kaya, yun yung nakagawian ko talaga. So, loyalty, deepest love. Heart represents our emotions, our passions, and our priorities. Ano ba yung priorities mo? Pagdating ng linggo, dapat wala focus. Sunday ito eh. Excited na. Kaya kaninang umaga, praise God, maagang nagising yung maganda kong asawa. Wow, praise God. Diba? Sunday. Aga siya nagising. Kasi laging every Sunday, diba? Reality. Pero, dapat pag Sunday, ako kasi Sunday, 5:30, gumigising na. Nanonood ako ng live doon sa main church namin sa Roas. Tapos hanggang na yan, gapon. But what I mean is that, nasanay din po kasi ako dati nung, I was a military guy before. Dapat on time. Never been late. Kasi pag na-late ka, 1,000 push-up eh. Paano pa tayo pag... Pinag-ganon kaya tayo ni Lord. Basta ka late ka eh. Sorry po sa that's the experience in life. No? Kaya, passions and priorities. Loving God begins with placing Him above all things. Top priority. Kaya nung nandito kami sa Dubai, nung na-transfer kami ng Dubai, tapos twice a month lang yung off namin. Umiyak talaga ako kay Lord. Lord, hindi to maganda. Parang kulang. Tapos yung wife ko rin, nag-pray siya na dapat papahingahin na sa Lord. O ngayon, hanggang ngayon, 3 years na. Wala po kaming formal na trabaho. Wala po kaming ganito. Kasi nagtrabaho ko last time sa 1 year ako nagtrabaho sa home care. I was so glad that, tuntua ako nun, bakit mo, first time mo ginawa kang general manager ng isang company. Ikaw yung area manager sa isang country. So I was so blessed. Wow, sabi ko, Lord, pwede pala mangyari yung gano'n na bagay. So, I learned a lot from that things. Pero, yung isang taon ka rin na walang sahod. Okay, di ba? Diba? Yung mga, kaya natatawa ako dun sa mga, yung lalo sa Facebook, hindi sila 3 buwan sila. ATM. Ano yung ATM? After 3 months, yung sahod. Sabi ko, 1 year. Yung kasama ko dating pastor sa Saudi, 24 months. Sabi ko, hindi ko na-break yun eh. Ako doon, 1 year lang eh. Pero, yung pagpapala ng Panginoon, He is always there. Hindi po siya, ngayong week, sabi ko, Lord, wow. May gagawin ng Panginoon. At least nakita-kita pa rin tayo. Diba? Wala yung posible sa Panginoon. Amen. He is always on time. Never been late. Yun yung kagandahan. Basta alam natin yung priority natin sa Panginoon.
Sabi pa nga ng Proverbs 4:23, above